The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On another occasion, Jesus began to teach by the sea. A very large crowd gathered around him, so that he got into a boat on the sea and sat down, and the whole crowd was beside the sea on land. And he taught them a length of parable, and its course on his instruction he said to them, "Hear this, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the bird came and ate it up. Other seed fell on the rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched and withered for lack of roots. Some seed fell among the thorn, and the thorn grew up and choked it, and it produced not grain. And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded 30, 60, and 100-fold. He added, "Whoever has ears to hear ought to hear." And when he was alone, those present along with the 12 questioned him about these parables. He answered them, "The mystery of the kingdom of God has been granted to you, but to those outside everything comes in parable, so that they may look and see but not perceive, and hear and listen but not understand, in order that they may not be converted and be forgiven." Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables? The sower sowed the word. These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them. And these are the ones sown on the rocky ground, who, when they heard the word, received it at once with joy, but they have no roots. They last only for a time. Then, when the tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving of other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. But those sown on the rich soil are the one who hear the word and accept it, and bear fruit 30 and 60 and 100-fold." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang paghahasik o sowing ay isang lumang paraan ng pagtatanim saan ang mga binhi ay sinasabog sa ere upang bumagsak sa bagong ararong lupa. Napakadali, pero maraming nasasayang. Napakaaksaya. Kasi hindi lahat ng binhi bumabagsak sa bagong ararong lupa o matabang lupa. Maraming nasasayang. Itong sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang pagpahayag ng salita ng Diyos ay parang paghasik ng salita. Ngunit hindi lahat mabagsak sa matabang puso na handang makinig.
Kaya maraming nasasayang. O parang ginagawa din ng marami sa atin. Nagpapahayag tayo ng mabuting mga bagay, nagbibigay ng magandang salita, pero parang nasasayang. Parang sasabi na yung payo ng magulang, yung mabubuting turo ng mga guro, yung sermon ng mga pare, ay kuminsan ay parang nasasayang lang. Minsan may nanay na nagkwento, sabi niya, Father, hindi naman kami nagkulang sa pagbigay ng payo at palaala sa mga anak namin. Laki namin sinasabi, mag-aral kayong mabuti, ha? Hindi kami lagi narito ng tatay ninyo. Mawala kami, maiwan kayo. Kaya yung inyong edukasyon, inyo yan, mag-aral kayo ng mabuti. Huwag nang puro lakwat sa barkada. Huwag nang puro gadget. Mag-aral kayo ng maayos. Hindi pinupulot yung pera sa lansangan. Mag-aral kayo ng mabuti. Pero Father, alam nyo, parang wala. Baliwala sa kanila, parang pangiti-ngiti, pero pang hindi nakikinig. Parang wala lang. O mga guro, bilang Father, bago magklase, naghanda kami, nagpe-prepare kami ng lesson plan. Pero pagpasok sa paaralan, estudyante, wala lang. Nagte-text pa sa loob ng classroom. Ang iingay, ang gugulo, parang hindi interesado. Kaya parang nasasayang yung paghahandaan namin. O ako pare, bago magmisa, naghanda din ako. Kung minsan na pag nagmimisa ako, nagsasermon ako, nakikita, iba, tutulog-tulog lang. Sayang lang itong napaghanda ako. Pero talaga bang nasasayang? Balikan natin yung nanay na nagsabi sa kanyang anak. Ayun, kanyang mga anak ay malalaki na. May pamilya na rin, may mga anak na. At minsan narinig ng kanyang anak, sinabi sa kanyang mga apo, Oy, mag-aral kayo ng mabuti. Wag lang puro lakwatsa, wag lang puro barkada, hindi pinupulot yung pera sa kalsada. Aba, Father, pinakinggan naman pala kami. O yung guro, nakala hindi nakikinig yung kanyang estudyante. Pagkaraan ng mga ilang taon, pag-graduate yung mga estudyante niya, salubong niya sa mall, nagmano sa kanya, sabi, Ma'am, salamat po sa tinuro niyo sa amin, ha? Natandaan po namin yon. And successful na siya. At sabi ng teacher, ito pinakamagulo sa klase noon eh. Patinan mo ngayon, successful na siya. Nakinig naman pala eh. O ako pare, kuminsan paglabas ko ng sakristi, may salubong sa akin, Father, salamat po sa sermon niyo tungkol sa prodigal son, ha? Totoo po yung Father. Totoo po yun. Kahit na gaano kalayo narating mo, kahit saan ka napadpad, kahit anong nangyari sa'yo, kahit anong ginawa sa'yo, o kahit anong ginawa mo, babalik at babalik ka sa pamilya mo. Totoo po yung Father. Abay, may nakinig naman pala eh. So, hindi pala nasayang ang mabuting mga bagay na ating sinabi. Nothing good is ever wasted. Walang mabuting bagay na nasasayang. Parang binhiya na ni Hasik na naghintay lamang ng tamang panahon upang tumubo, lumaki, at magkaroon ng magandang bunga. Naghintay lamang ng tamang panahon at tamang paraan upang magkaroon ng magandang bunga ang ating mga inihasik. Kaya kayong mga magulang, huwag kayong susuko, ha? Huwag nung isuko yung pagiging magulang ninyo. Tuloy ko sa pagbigay ng payo, ng paalaala, ng pangaral. And don't give up on your children. Huwag kayong susuko sa inyong mga anak. Huwag yung isusuko ay inyong pagiging magulang at huwag kang susuko sa inyong mga anak. Ituloy nyo ang paggawa ng mabuti at pagsabi ng mabuti. At darating ang panahon, ito ha, pinakamagandang marinig nung galing sa inyong mga anak, sabihin nila, tama po kayo inay, tama po kayo itay. Pag sinabi yun, huwag kayo manunumbat ha, huwag sabihin, oy, sabi ko na eh, I told you so. Wag na po, wag na po. Tahimik lang kayo, umiti lang kayo. Salamat po sa Diyos. Kaya yung namnamin nila, ang tamis ng ilang pagkatuklas na totoo ang sinasabi nating mga magulang. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Ituloy nyo ang paggawa ng mabuti at pagsabi ng mabuti. Kahit na kumisan parang walang nangyayari.
Parang walang nakikinig eh. Huwag na huwag kayong susuko, ihinto o mawalan ng pag-asa. Yang tema natin ngayon sa Jubilee Year 2025. We are pilgrims of hope. Tayo manlalakbay na nagbibigay ng pag-asa. Kasi pag tayo mawalan ng pag-asa, ano nang mangyayari sa mga umaasa sa atin? We should not give up. Nothing good is ever wasted. Walang mabuting bagay na sasayang. Tuloy yung paggawa ng mabuti. Tuloy yung pagsabi ng mabuti. Tandaan natin lang yan. Walang mabuting bagay na nasasayang. There is nothing good that is wasted.